ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay sa probinsya ay parang hangin na malaya at magaan. Sa kabilang banda ay parang apoy naman sa Maynila na puno ng nagbabagang pangarap at kinabukasan. Ikaw, saan mo mas pipiliing tumira? Sa probinsya o sa syudad? Para sa isang taong lumaki sa probinsya, matayog ang naging pangarap ng letter sender nating si Alicia. Mga pangarap na sa tingin niya ay hindi niya maaabot kung makukulong lang siya sa islang kanyang kinalakhan. Ano-ano kaya ang mga bagay na kanyang gagawin maranasan lang ang buhay na kanyang inaasam? Ito ang dapat nating abangan ngayong araw. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, para sa ibang tao ay inihahalin tulad nila ang Siargao sa paraiso. Pero para sa akin ay isa itong lugar na matagal ko nang gustong takasan. Ako nga pala si Alicia, 32 years old at nagtatrabaho bilang surf instructor. Bata pa lamang ako ay dagat na ang naging mundo ko. Lumaki ako sa tabing dagat, mangingisda ang tatay ko samantalang tindera naman ng mga keychain at kung ano-anong souvenirs ang nanay ko. 5 kaming magkakapatid at ang pamilya namin ay walang yaman na maipagyayabang. Mahirap man ang pamilyang kinalakhan ko. Pero sa kabila nito ay nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral. Ang problema ay hindi ko na pursue ang tinapos ko. Sa halip ay mas pinili ko na lamang ang magturo ng surfing sa mga turistang dumadayo sa isla namin. Papadudot, naalala ko noong bata ko. Tuwing tumitingin ako sa malayong bahagi ng karagatan, buong akala ko ay yun na ang hangganan ng mundo. Nasa isla at dagat lamang umiikot ang buhay ng mga tao. Sa murang edad, maaga na akong ginigising ng nanay ko para masamahan ko si tatay sa laot para mangisda. Nung unay manghang-mangha ako sa kung gaano kaganda ang dagat. Pagsapit naman ng hapon, namumulot kami ng mga kabibe sa baybayin para may magamit kami sa paggawa ng mga kwintas at souvenir. Masayang gawain naman ito para sa akin dahil nakakasabay kong mamulot ang mga kababata ko. Parang yun na rin ang naging bonding naming magkakaibigan, kasabay ng pagtanda ko. Doon ko na lamang na-realize ang mga pangangailangan ng pamilya namin, lalo na pagdating sa pera. Dahil hirap makahanap ng trabaho, nagpa siya akong mag-aral ng surfing para makapagturo sa mga turistang nais mag-surf sa lugar namin. Sa pagiging surf instructor, doon ko nakilala ang boyfriend kong si Emong Papadudut. Ang ganda talaga ng dapit hapon dito, no? Walang katulad. Oo nga eh. Pero minsan, napapaisip din ako. Ano rin kaya itsura ng sunset sa ibang lugar? Tingin mo, may tatalo pa ba sa sunset dito sa Siargao? Ito na yung the best na nakita ko. Akala mo naman nalibot mo na buong Pilipinas.
Eh hindi ka pa naman nakakalabas ng Siargao. Kung ganito lang din naman kaganda sa lugar natin, bakit ko pagugustuhin bumisita sa iba? Dito pa lang buo na ang araw ko eh. Pero Emong, hindi ka ba nagsasawa sa buhay dito sa isla? Anong ibig mong sabihin? Bakit naman ako magsasawa rito? Dito na tayo ipinanganak. Dito na tayo lumaki. Simula paggising hanggang sa pagtulog, wala na tayong ibang naririnig kundi mga alon sa dagat. Hindi ka pa ba nagsasawa dun? Hindi. Bakit naman ako magsasawa sa buhay dito? Simple, tahimik, tapos masayang makakilala ng mga bagong tao araw-araw. Tsaka tuwing nakikita ko ang dagat, lagi ako nakakaramdam ng excitement, lalo na kapag matataas yung mga alon. Sarap kaya mag-surfing. Kontento ka na sa buhay mo rito? Ganitong buhay na ba yung gusto mo hanggang sa tumanda ka? Oo naman, wala na akong ibang mahihiling pa. Kaya nga sobrang dami ng turista na dumadayo rito eh. Kasi gandang-ganda sila sa lugar. Tayo, hindi na natin kailangan gumastos pa para makakita ng paraiso. Kasi nasa paraiso na mismo tayo. Teka, bakit mo naman yan natanong? Wala naman. Ako kasi, parang gusto ko nang umalis dito. Ha? Bakit naman? Wala. Gusto ko lang matry kung paano yung buhay sa ibang lugar. Katulad naman saan? Sa Maynila. Gusto kong matry kung paano gumala sa syudad na puno ng mga sasakyan, mga building, yung maraming mga pasyalan. E di mag-ipon ka para makabisita ka ron. Paano kung hindi lang pagbisita yung gusto kong gawin dun? Anong gusto mong sabihin? Doon ka titira? Pwede naman. Maghahanap ako ng trabaho sa Maynila. Mas maraming opportunity doon kasi maraming trabaho doon na pwedeng pasukan. So iiwan mo tong Siargao? Gusto ko sana kung may chance. Hindi ka na ba masaya sa buhay mo rito? Masaya naman kasi nandyan ka pero parang may kulang eh. Parang may hinahanap-hanap ako. Ano namang hinahanap mo? Yun nga ang problema eh. Hindi ko pa alam kung ano yun. Basta may mga bagay ako na gusto kong maabot. Na gusto kong maranasan na hindi ko magagawa rito sa lugar natin. Kung aalis ka rito, paano ako? Iiwan mo ako rito? Ayaw mo bang sumama sa akin kung sakali? Nandito na yung buhay ko eh. Nandito na yung mundo ko. Ito na yung buhay na nakagisnan ko. Tsaka ako lang yung inaasahan ng magulang ko. Hindi ko sila pwedeng iwan. Pwede naman tayong mag-LDR kung sakali, di ba? Hindi na yun mahirap sa panahon ngayon kasi may social media naman. Hindi na ba magbabago yung pasya mong yan? Ano ka ba? Iniisip ko lang naman yun. What if lang? Hindi ko naman talaga gagawin. Hindi ka aalis? Hindi, ano ka ba? Hindi naman yun ganun kadali eh. Kung sakali mang may dumating na pagkakataon, baka umalis ako. Pero sa ngayon, imposible pang mangyari yun. Kasi una, wala pa naman akong pera para gawin yung gusto ko. Pangalawa, wala rin akong trabaho doon sa Maynila. Anong gagawin ko doon kung sakali? Pero gusto mo ba talagang umalis? Sana. Baka matulungan kita dyan. Talaga? May pinsan ako sa Maynila. Kakausapin ko siya kung pwede kanyang ihanap ng trabaho doon. Ano bang klase ng trabaho gusto mo? Kahit ano. Madali lang naman akong matuto eh. Sige, tatawagan ko siya mamaya. Sigurado ka? Hahayaan mo kong umalis? Pangarap mo yun eh. Sino ba naman ako para pigilan ka sa pag-abot ng gusto mo? Boyfriend mo ako, kaya gagawin ko ang lahat para masuportahan kita. Kahit nang ibig sabihin nun, magkakahiwalay tayo? Sabi mo nga, madali na lang ang long distance relationship ngayon, di ba? Salamat, Emong! Wala yun. Halika na, malakas na ulit yung alon. Surf ulit tayo. Sige! Sikat ang Siargao sa mga taong mahilig magdagat, lalo na sa mga taong gustong mag-surf. Minsan dito karaniwan nagpupunta ang mga taong gustong takasan ang maingay na syudad. Ito ang takbuhan nila kapag gusto nilang mag-relax mula sa nakakapagod nilang trabaho. Kung sa iba, dito sila nagpupunta para tumakas. Kabaligtaran naman ito para sa akin. Matagal ko nang gustong iwan ang Siargao dahil sa totoo lang ay nagsawa na ako sa buhay sa isla. Halos paulit-ulit na kasi ang ginagawa ko doon mula pa noong bata pa ako. Maaga akong gumigising para tumulong sa paggawa ng souvenirs na nilalako ng nanay ko.
Pagkatapos nito ay humaharap ako sa mga dayo at nakikipag-agawan sa mga kapwa ko instructor para makakuha ng tuturuang mag-surf. Pakiramdam ko ay para akong nakakulong sa isang isla kung saan ay paulit-ulit na lamang ang bawat araw. Kulang na kulang ang oportunidad sa lugar namin para mag-grow ang isang tao. Sobra na akong binibaby ng pagiging payapa at tradisyonal ng Siargao. Sa puntong gusto ko namang makaranas ng thrill at mga kakaibang experience. Katulad na lamang ng kababata ko na sa Maynila na nakatira. Lagi kong nakikita sa Facebook niya mga lugar na pinapasyalan niya at mga pagkaing kinakain niya na hindi ko man lang matikman dahil wala kami noon sa probinsya. Gusto ko ring makapunta sa mga mall show ng artista o hindi kaya ay makinig ng concert ng mga banda. Gusto kong subukan ang nightlife sa Makati o maglakad-lakad sa BGC. Gusto kong magsimba sa Quiapo at mag-window shopping sa Pasay. Sobrang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa dahil malayo ako sa syudad. Pero dahil sa tulong ng boyfriend kong si Emong, ang mga pangarap kong yon ay naabot ko, Papa Dudut. Alicia, kumusta? Balita ko marami kang tinuruang mag-surf kanina. Oo. Isang grupo yung nagpaturo sa akin, panay foreigners. Tinext nga kita para tulungan mo sana ako, hindi ka naman nag-reply. Pasensya na, tulog ako. Medyo masama pakiramdam ko kanina eh. Bakit? May sakit ka ba? Wala naman. Nalipasan lang siguro ng gutom. Bigla akong nanghina kaninang tanghali eh. Kaya natulog na lang ako maghapon. Pero kamusta ka na ngayon? Okay na. Mabuti naman kung ganun. Tara, samahan mo ako. Hanap tayo ng merienda. O sige, sakto. May ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Nakausap ko na yung pinsan ko sa Maynila. May opening daw sila sa company nila. Talaga? Teka, ano bang trabaho ng pinsan mo ron? Sa BPO siya. Kaya mo ba yon kung sakali? Oo naman. Hello, thank you for calling. This is Alicia. How may I help you? Uy, kayang-kaya. Magaling ka palang mag-English eh. Siyempre, lagi ba naman ako nanonood ng pelikula? Sa bagay, tsaka mahilig ka rin palang magbasa ng mga libro. Kaya naman sanay na sanay ka na sa salitang banyaga. Mabalik tayo sa trabahong sinasabi ng pinsan mo. Ano raw ang kailangan gawin? Pwede kaya niya akong ipasok dun? Ang sabi naman niya, hindi sila strict doon. Madali lang makapasok. Basta kumpleto yung requirements mo. Ano yung mga requirements? Magpasa ka lang ng resume sa pinsan ko. Siya na raw bahala doon kasi re-refer ka niya. Tapos? Tapos magkakaroon yata ng interview. Tsaka ano na ba ulit tawag doon? Yung aalamin ko hanggang saan yung kaya mo. Assessment exam? Oo, parang ganun yata. Basta, binigay ko na yung number mo sa kanya. Tatawagan ka raw niya para makapag-usap kayong dalawa. Grabe, na-excite ako! Salamat, Emong! Walang anuman. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Pero paano yan? Paano yung magiging setup natin kung sakali? Magkakalayo na tayo niyan. Kakayanin natin yan! Sa dami ba naman ng pinagdaanan nating dalawa, sure ako kakayanin din natin to. Dapat, gabi-gabi tayong magtatawagan ha. Oo naman! Siguraduhin mo lang na may signal ka rito tsaka dapat fully charged ka bago mawala ng kuryente. Tapos, bawat oras may update ha. Alam mo naman ako, wala lang reply kung ano-ano nang iniisip ko. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa'yo lahat ng ginagawa ko kapag nasa Maynila na ako. Baka naman ipagpalit mo ko kapag may nakita kang mas gwapo dun ha. Bakit naman kita ipagpapalit Ikaw yung pinakagwapong tao na nakilala ko. Oo, dapat lang. Huwag mong sayangin tong mukhang to. Lalo na't habulin pa naman ako ng mga foreigner dito. Hindi mangyayari yun. Nakaukit na ang pangalan mo sa puso ko kaya hindi na yun mapapalitan. Basta, siguraduhin mo lang na kapag nasa Maynila ka na, walang magbabago ha. Promise! Pinky promise? Alang, corny naman. May pa-pinky promise ka pa. Para ka namang bata niyan. Sige na, pagbigyan mo na ako. Nagpapakyut na nga ako rito eh. O sige na nga, pinky promise. Walang iwanan? Oo.
Walang iwanan. Kahit na makakita ka pa ng kasing pogi ni Alden? Kahit si Alden Richards pa mismo, hindi kita iiwan. Salamat. Yun lang ang kailangan ko para mapanatag ako. Magtiwala ka lang sa akin. Kakayanin natin tong dalawa. Tara, magkape na lang kaya tayo. I-celebrate natin yung bagong opportunity na yan sa buhay mo. Sige, libre ko. Total, tinulungan mo ako makahanap ng trabaho sa Maynila. Katulad ng sabi ko, Papa Dudut, once na mabigyan ako ng opportunity na makaalis sa isla ay susunggaban ko agad ito. Kaya naman nung nalaman kong may opening sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ni Emong, ay agad kong inihanda ang mga requirement na kakailanganin. Pinadala ko kaagad ang resume ko sa pinsan ni Emong. Karaniwan ay umaabot ng halos 1 linggo bago matanggap ang resulta sa screening, pero dahil nirefer ako ng pinsan ni Emong, ay mabilis akong nakareceive ng tawag mula sa kanila. Noong nakapasa ako sa initial screening ay tinawagan nila ako para iset ang date ng interview na gagawin nila sa akin. Kahit kabado, ay nilakasan ko na ang loob ko para ma-impress ang interviewer na nakausap ko. Sa totoo lang, madali lang ang naging interview, Papa Dudut. Tinanong lang nila ang background ko at kung bakit ko gustong magtrabaho sa kumpanya nila. Pagkatapos noon ay dumaan ako sa assessment para masuri nila kung pasado ba ang typing skills ko, listening skill, pati na rin ang grammar at computer navigation. Kahit papaano hindi naman na po ako ignorante pagdating sa makabagong teknolohiya. Kaya pati yon ay naipasa ko. Pagkapasa ko sa assessment test, sumunod na ang final interview kung saan ay kinailangan ko ulit magpakita on-site. Doon ay nagkaroon ng mock call at nagkaroon din ako ng behavioral at scenario questions. Doon nila malalaman kung kaya ko bang i-handle ang pressure sa trabaho at kung ano ang gagawin ko kapag nagkaroon ng problema habang may kausap ako. Sa awa ng Diyos, naipasa ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay wala akong pakialam kung mataas ba ang sahod o mahirap ang trabaho ko. Ang nasa isip ko lang ng mga panahong yon ay titira na ako sa ibang lugar. Iiwan ko ng mainit na dagat at tahimik na buhay sa isla. Sobrang excitement na nararamdaman ko noon sa puntong malayo pa ang araw ng pag-alis ko. Pero nagsisimula na akong mag-impake. Kung masaya ako sa bagong buhay na tatahakin ko, nakakaramdam naman ng lungkot si Emong dahil maiiwan siya sa Siargao. Yun na kasi ang simula ng long distance relationship namin na never niyang inakalang mangyayari. 3 taon na kaming magkasintahan ni Emong, Papa Dudut. College ako nang niligawan niya ako. Pareho kaming mahilig sa dagat, sa katunayan ay sa kanila ako natutong mag-surf. Marami pa rin kaming pinagdadaanan sa relasyon namin, pero lahat ng problemang hinarap namin ay sabay naming nasolusyonan. Ganon na po katibay ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Kaya naman tiwala ako na kahit magkalayo man kami ay mapapanatili naming matibay ang relasyong sinimulan naming dalawa. Papa Dudut, pagkarating ko sa Maynila ay sobra akong namangha sa kaibahan nito mula sa lugar na pinanggalingan ko. Sobrang taas ng mga building. Napakaraming sasakyan at para bang hindi mawawalan ng tao ang bawat sulok ng lugar doon. Para akong batang ignorante noon na laging nakatingala at na maski billboard na mga artista ay hangang-hanga ako. Pansamantala, Papa Dudut, ay tumira ako sa apartment ng pinsan ni Emong. Siya ang tumulong sa akin para ma-navigate ko ang kalawakan ng Metro Manila. Tinuruan niya ako kung paano ang mag-commute at kung ano ang sakayan na dapat kong sakyan para makapunta sa trabaho.
Sa mga unang linggo ko sa trabaho ay palagi akong sinasabayan ang pinsan ni Emong papuntang trabaho. Pero dahil hybrid ang trabaho nito, may pagkakataon na mag-isa lamang akong pumapasok. Yun ang mga bagay na ikinuwento ko sa boyfriend ko noong kinumusta niya ako sa tawag, Papa Dudut. Hello, Emong? Hello, kumusta ka na? Kumusta ang buhay dyan sa Maynila? Mabuti naman. Medyo nangangapa pa. Ang hirap mag-commute dito. Kailangan mong makipag-unahan at kung papatay-patay ka, hindi ka makakasakay. Totoo ba? Oo! Sa sobrang dami ng tao rito, literal na dikit-dikit kayo sa loob ng sasakyan. Sa MRT nga, amoy mo lahat, nakakaloka. Mukhang nagsisisi ka na napunta ka dyan ah. Hindi naman ako nagsisisi. Parang na-culture shock lang ako. Sa atin kasi kapag gabi na, tahimik na, wala nang masyadong ingay. Pero dito, parang hindi natutulog ang mga tao sa Maynila. Lahat sobrang busy. Hindi ko alam na mas gusto mo pala yung maingay at magulo kesa sa tahimik at payapa. Hindi naman sa gusto. Gusto ko lang maranasan yung ganitong klaseng buhay. Ano namang masasabi mo ngayong nararanasan mo na yung buhay na dati pinapangarap mo lang? Masaya. Para bang sobrang productive ko na ngayon. Medyo nakakapagod pero na-enjoy ko naman yung mga ginagawa ko eh. Tapos alam mo ba, nagpunta kami sa mall kanina. Lahat yata ng pwedeng bilhin nandun na. Sarap sanang mag-shopping kapag maraming pera kaso hanggang window shopping na lang muna kami ng pinsan mo. Nakakatuwa naman na nai-enjoy mo pa rin yung buhay mo dyan kahit na sinasabi mong medyo mahirap. Nababawi naman yung hirap at pagod eh. Lalo na't ang daming pwedeng pasyalan dito. Alam mo ba, napakaraming cafe dito. Sure ako magugustuhan mo rito kasi coffee lover ka eh. Wala pa rin tatalo sa kape dito. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa na-experience yung buhay dito. Pero once na nakapag-Maynila ka na, tsaka ko na magugustuhan mo rin dito. Parang malabo nang mangyari yan. Hindi ko iiwan ang Siargao. Dito na ako mamamatay. Pero one of these days, gusto ko itang ipasyal dito. Kaya mag-ipon ka na ha, para makapag-date tayo dito sa Maynila. Ay, hindi ko pa pala nakwento sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, may nag-taping dito sa malapit sa amin. Talaga? Oo, kaso hindi ko kilala yung mga artista eh. Parang baguhan pa lang yata. Pero ang saya manood ng taping. Ganun pala yun. Ang daming taong nakapaligid sa'yo habang umaarte ka. Nako, baka ma-discover ka dyan. Ang ganda mo pa naman. Naku! Walang-wala ako sa mga tao rito. Ang daming mapuputi rito, makinis ang balat. Puro nga magaganda at gwapo yung mga nakakasabay ko sa daan eh. Wala akong laban sa kanila. Anong wala? Balat mo pa lang, talo mo na sila. Ikaw ang tinatawag na Pinay Beauty. Naku, pinola pa ako. Tigilan mo nga ako, Emong. Miss na kita. Uwi ka na rito. Tiis-tiis na lang muna. Wala pa nga akong isang buwan dito, uwi na ako agad. Nakakamiss lang yung sabay tayong kumakain. Nga pala, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Anong ulam mo? Wala pa, sa karinderya ako kakain. Hanggang ngayon, sa karinderya ka pa rin kumakain? Hindi ba magastos yan? Medyo magastos pero next week, susubukan naming mamalengke ng pinsan mo. Wala pa kasi kaming nabibiling tangke ng LPG eh. Wala pa kaming panluto. Ang hirap nga eh. Bawat galaw mo rito may bayad kaya dapat magtipid na muna sa ngayon. Ibig sabihin ba niyan, wala kang planong umuwi sa atin ngayong taon na to? Oo, mahalang pamasahe. Sayang din. Ipapadala ko na lang yung pamasahe ko para makatulong kesa gastusin ko sa pag-uwi. Pati Christmas tsaka New Year? Sa New Year baka pwede. Pag-iipunan ko yan. Yung anniversary natin, di ka makakauwi? Hindi muna. Pero pwede naman tayo mag-date online eh. Uso ngayon yun sa mga LDR. Ay, Wag ka nang malungkot. wala na akong kasama ritong manood ng sunset. Tiis na lang muna, okay? Okay po. O siya, sige na. Lalabas na ako para kumain. Maaga nagsasara yung karinderya sa tapat namin eh. Mag-iingat ka ha. Love you. I love you too.
Papadudot bukod sa busy na buhay, naglalakihang building at maingay na paligid, ang isa pang bagay na hindi ko talaga may kakaila pagdating sa Maynila ay napakaraming gwapo at magaganda doon. Hindi naman na po bago sa akin ang makakita ng magagandang tao dahil marami din namang ganon sa Siargao, lalo na yung mga turista. Pero iba sa Maynila. Kahit simpleng tao lang ay napakaganda ng balat nila. Sobrang forma din ng mga tao na para bang palagi silang nasa fashion show. Nakakatuwa dahil na-express talaga nila ang sarili nila doon nang walang nanghuhusga. Minsan nako-conscious ako tuwing may mga nakakasabay akong maganda sa daan dahil feeling ko ay parang hindi ako belong. Para bang nanliliit ako. Katulad na lamang sa trabaho. Lahat ng mga kasama ko sa office ay pormadong-pormado sila samantalang ako ay laging t-shirt at jeans lang ang suot. Tuwing nagkakaroon nga kami ng group picture, para akong na-out of place. Lahat sila ay parang may sariling ring light samantalang ako ay parang sinusundan ng kadiliman. May pagkakataon din na nagiging tampulan ako ng tukso sa office dahil sa balat ko at sa pagiging probinsyana ko. Hindi man nila ako harap-harapang iniinsulto ay laging tungkol sa akin ng biro nila. Dahil medyo mahiyain pa ako noon at nangangapa pa ay hindi ako nanlalaban. Sinasabayan ko na lang sila sa mga biro nila kahit na nasasaktan ako. Doon po nabuo ang mga insecurity sa katawan ko. Dati proud na proud ako na sunog ang balat ko. Wala akong pake kahit buhaghag ang buhok ko. Hindi issue sa akin kahit na simple lang ang damit ko. Pero simula nang tumira ako sa Maynila ay nagbago na. Ang tingin ko sa sarili ko, papadudot. Hello po sa pinakamagandang babae sa buong Maynila. Hello. Oh, bakit naman ganyan ang tono ng boses mo? Parang ang lungkot. Wala. Pagod lang ako. Yung totoo, dati-rati naman kahit pagod ka, full of energy ka pa rin eh. May nangyari ba? Wala to, huwag mo nang isipin. May nangyari lang kanina na medyo hindi ko nagustuhan. Ano yun? Sabihin mo na. Pinag-aalala mo naman ako eh. Di ba nga, nagpaalam ako sa'yo kanina na kakain kami sa labas? Oo, nag-samgyup kayo kasi nga na-regular ka na sa work mo after 6 months, di ba? Oo. Tapos pagkatapos naming kumain, nag-ikot-ikot muna ako sa mall. Tumingin-tingin lang ng damit na pwedeng bilhin. Oh, tapos? Nakabili ka ba ng bagong damit? Hindi. Bakit naman? Parang nakaramdam kasi ako ng discrimination sa pinuntahan kong store kanina eh. Discrimination? Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Kasi, pumasok ako sa isang high-end store. Alam ko naman na hindi ko afford yung mga binibenta nila doon. Tumingin-tingin lang ako. Baka sakaling may magustuhan ako para mapag-ipunan ko sana. Tapos? May isang sales lady doon na sunod ng sunod sa akin. Kaso ang pangit ng tingin niya sa akin. Ewan ko. Baka sa akin lang yun ah. Tapos kada may hinahawakan ako, inaayos niya na para bang nadudumihan yung item. Baka naman parte lang ng trabaho nila yung i-assist ka. Siguro nga. Pero na-trigger kasi yung insecurity ko eh. Naisip ko na baka sobrang baba ng tingin nila sa akin. Niisip nila hindi ko afford yung mga binibenta nila dun. Pero totoo naman, di ba? Hindi mo naman talaga afford? Nung time na yon. Pero kakayanin ko naman yung balikan para mabili. Mapag-iipunan naman yung mga binibenta nila dun. Eh bakit naman kasi doon ka pa sa mga sosyaling store nagpupunta? Mag-ukay ka na lang, katulad ng mga ginagawa natin nung nandito ka pa. Ayoko! Gusto kong bumili ng branded na damit. Para saan naman? Bakit kailangan maging branded yung mga isusuot mo? E tela lang naman yan. Nung nandito ka nga, kahit hindi ka magsuot ng t-shirt, okay lang eh. Siyempre ayos lang kahit anong klase ng damit ang isuot dyan kasi nasa dagat naman. Pero iba kasi dito sa Maynila eh. Basta,
Hindi mo ako magigets hanggat hindi mo pa nasusubukan dito. Wala naman yan sa klase ng suot eh. Nasa tao yan. Ugali pa rin ng tao ang nananaig. Hindi yung pormahan nila. Gusto ko lang namang maging presentable eh. Katulad ng mga katrabaho ko. Gusto ko makipagsabayan sa kanila para kahit papano hindi ako napag-iiwanan. Ano bang mangyayari kapag mapag-iwanan ka nila? Matatanggal ka ba sa trabaho kapag nangyari yon? Hindi naman, pero at least mas magkakaroon ako ng kaibigan. Kailangan ba maganda ang damit mo para magkaroon ka ng kaibigan? Ang hirap kasing i-explain eh. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ko dito sa Maynila. Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Basta, may kailangan akong gawin sa itsura ko. Kulang ako sa confidence. Nanliliit ako kapag kino-compare ko sa iba yung sarili ko. Kapag ba nakapagsuot ka ng magagandang damit, magiging confident ka na? Oo, makakatulong yun. Kailangan approved ang itsura mo sa mga tao? Oo. Bakit? Bakit parang napaka-importante naman ng mga masasabi ng tao sa paligid mo para maging masaya ka? Hindi ba dapat sa'yo mismo manggaling yung confidence na yun, hindi sa iba? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, gusto ko maging maayos ang itsura ko. Para hindi ako mukhang probinsyana tignan. Bakit para namang ikinakaya mo yung pagiging probinsyana mo? Nahihiya ka ba na galing ka sa probinsya? Hindi naman sa ganon, pero kasi… Gusto mo lang makasabay. Oo, gets ko na. Kung anong magpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. Pero sana lang, huwag mong kalimutan yung pinanggalingan mo, Alicia. Ganun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Nag-invest ako sa mga damit, sapatos, accessories at maging mga bag. Kung ano ang uso, kung ano ang nakikita kong gamit ng karamihan, binibili ko rin kahit na minsan ay nagagalaw ko na ang savings ko. Ang importante para sa akin noon ay nabuboost ang confidence ko. Tuwing nakikita ko ang itsura ko sa salamin na maayos na ang damit ko, ay nagiging maganda na sa pakiramdam. Hindi na ako mukhang probinsyana. Lagi akong tambay noon sa mga fashion websites para matuto ako sa pagpili ng magandang isusuot. Puro mix and match noon ang mga damit ko at may mga pagkakataon na mas matagal pa akong magbihis dahil hindi ako lumalabas sa apartment hanggat hindi ako satisfied sa itsura ko. Tinuruan ko rin ang sarili ko na magsuot ng makeup at mag-try ng mga daring na bagong gupit sa babae. Sobrang haba ng buhok ko noon. Hindi ako sanay na magpagupit noon sa Siargao, kaya nung nasa Maynila ako ay tinapangan ko ang sarili ko at pinagupitan ko ang abot bewang kong buhok. Mula sa long hair ay nagkaroon ako ng bob cut na hairstyle na siyang uso noon. Halos mapaiyak nga ako noong makita kong hanggang panga na lang ang buhok ko. Pero ang mga luhang yon ay mabilis ding napalitan ng pagkagalak. Noong nakakuha ko ng mga papuri sa mga nakakakilala sa akin. Bagay daw sa akin ang buhok ko at isa yon sa mga nagpapaboost ng confidence ko. Pero Papa Dudut, kung kailan unti-unti ko nang nabubuo ang confidence sa sarili ko, ay panibagong insecurity na naman ang pumasok sa isipan ko. Dahil sa mga katrabaho ko na wala nang ibang ginawa kundi ang punahin at gawing katatawanan ang itsura ko. Nakakasabay na ako sa mga trend noon. Hindi na ako napag-iiwanan. Never kong na-imagine na magsusuot ako ng mga ganong klase ng damit noong nakatira pa ako sa isla. Naging open ako sa mga kakaibang suot na tanggap ng mga makabagong henerasyon. Binago ko ang sarili ko para lang makuha ang pagtanggap sa akin ng mga tao sa paligid ko. Pero kahit na anong gawin kong pagbabago, parang naging parte na talaga ng trabaho ng mga workmate ko ang laitin ako. Inayos ko ang pananamit ko, binago ko ang mga bagay na pwedeng baguhin sa sarili ko pero nakahanap pa rin sila ng mapupuna. At sa pagkakataong yon, ang balat ko naman
ang puntirya nila. Ang masakit, Papa Dudut, tuwing kinukutya nila ako ay ginagawa nila ito sa paraan na dapat alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Katulad na lang during lunch namin at tahimik akong kumakain sa isang tabi. Bigla na lang silang magtatawanan habang patingin-tingin sa akin na para bang ako ang pinag-uusapan nila. Minsan, may pabiro din silang banat katulad na lamang noong nag-brown out. Nagkunwari silang hindi nila ako makita dahil kakulay ko raw ang kadiliman. Mga ganong biro na hindi naman tahasang pangiinsulto pero nakakasakit pa rin sa damdamin lalo na kapag hindi naman ako natutuwa sa mga jokes nila. Never akong nagkaroon ng kakampi sa workplace kong yon. Maging ang pinsan ni Emong minsan ay sumasama pa siya sa mga biruan. Gusto ko sana itong ikwento sa boyfriend ko pero mas pinili ko na lamang na itago yon. Dahil ayoko mag-away silang dalawa lalo na't ang pinsan niya ang nagpasok sa akin sa trabaho. Natagalan ko ang ugaling yon ng mga katrabaho ko ng 1 pang taon bago ako napuno at naisipang lumipat na lamang ng kumpanya. May nasabi kasi ang isa sa mga kasamahan namin na sobrang nasaktan ako. Pinatamaan niya ako na kahit balutin pa raw ng ginto ang basura ay basura pa rin ito. Na kahit gaano raw kamahal ang isuot ko ay nagmumukha pa rin itong cheap kapag nasa katawan ko na. Hindi ko na lang sila pinansin dahil alam kong kapag pinatulan ko sila ay para ko na ring tinanggap ang pangmamata nila sa akin. Mabuti na lang at tuwing nangyayari yon ay matyagang nakikinig si Emong sa mga rant ko sa kanya, Papa Dudut. May mga tao palang ganun, no? Na ano? Yung kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila, wala ka namang kasalanan sa kanila, pero tuwang-tuwa sila na nakakasakit sila ng damdamin ng ibang tao. Yung mga taong ganun, sila talaga yung kailangang mambaba ng ibang tao para maitaas nila yung tingin nila sa sarili nila. Mga insecure din sila kaya siguro ganun na yung pag-uugali nila. Siguro hindi sila mahal ng magulang nila kaya sila ganun. Akala ko nga sa teleserye lang may ganong klaseng tao pero pati pala sa totoong buhay. Huwag mo na silang pag-aksayan pa ng oras. Mag-focus ka na lang sa mga totoong nagpapasaya sa'yo. Yun naman ang ginagawa ko Pero kahit gaano pa kaganda ang araw ko, isang salita lang nila, sobrang apektado talaga ako. Ano bang dapat kong gawin para matanggap nila ako? Wala. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka nila tatanggapin. Ganun lang yun. Kapag binalot na talaga ng pot at galit ang puso nila, hindi mo na mababago yun. Alam mo kung anong mabuting gawin? Ano? Huwag mong ibigay yung gusto nila. Kasi kapag nakikita ka nilang nasasaktan, natutuwa sila. Pero alam mo kung ano pang mas maganda sa mga nabanggit ko? Ano naman yun? Iiwan mo na sila. Mga walang kwentang tao yung mga yan. Umuwi ka na lang dito sa Siargao. At least dito, mahal ka ng mga tao. Napapalibutan ka ng mga tao nag-aalaga at nakaka-appreciate sa'yo. Naisip ko na nga rin yan Na umuwi na rito? Naiwan sila. Gusto ko nang umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Naghahanap na ako ng malilipatan. Ang totoo niyan, nakapag-send na ako ng resume sa ilang mga kumpanya. Akala ko naman uuwi ka na rito sa wakas. Lilipat ka lang pala. Alam mo naman kung gaano ko kagustong tumira dito, di ba? Alam ko. Pero hindi ko magets kung bakit hanggang ngayon. Mas gusto mo pa rin magstay dyan. Hindi ka na nga binibigyan ng importansya ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit ganun yung nangyayari, mananatili pa rin ako rito sa Maynila. Nagsisimula pa lang ako At saka sa dami ng tao rito, sure ako makakahanap din ako ng mga taong mabubuti ang loob na magiging kaibigan ko. Sana nga makahanap ka ng totoong kaibigan dyan. Yung kaibigan na hindi ka sisirain. Yung kaibigan na tatanggapin ka kahit butas-butas pa yung isuot mong damit. Kasi yung mga taong tumitingin sa panlabas na anyo, hindi kaibigan yun. Alam ko. Yun naman pala bakit mo dinidibdib yung mga pinagsasasabi nila sa'yo? Kasi masakit. Hindi naman ako bato para walang maramdaman
Hindi ako katulad mo na walang paki sa mga sasabihin ng ibang tao. Ano ba kasing meron sa mga tao na yan at napaka-importante ng mga sasabihin nila sa'yo? Pinapakain ka ba ng mga salita nila? Yung mga masasabi ba nila ang nagbabayad sa bills mo? Sumasahod ka ba tuwing binibigyan ka nila ng magagandang salita? Hindi naman, di ba? Oo, hindi nga. Yun naman pala eh. Yun na lang ang gawin mo. Umalis ka na dyan sa pinagtatrabahuan mo. Dahil mukhang basura naman mga pag-uugali ng mga kasama mo dyan. Maghanap ka ng less toxic na workplace. Yun na lang talaga yung naiisip kong paraan. Huwag mo nang isipin yung mga pinagsasasabi nila, okay? Maganda ka kahit ano pang suot mo. Kahit ano pang klase ng buhok meron ka. May makeup ka man o wala, maganda ka, Alicia. Maniwala ka sa akin. Kasi kumpara sa kanila, ako yung taong nagmamahal sa'yo. Ako yung nakaka-appreciate sa'yo. Salamat. Pasensya na kung gabi-gabi na lang kitang dinadamay sa kanigahan ko. Wala yun. Mas mabuti nga na nailalabas mo sa akin lahat ng sama ng loob mo eh. Para hindi mo yan kinikimkim ng mag-isa. Malaki ang pasasalamat ko noon kay Emong Papadudot. Dahil noong mga panahong parang wala na akong kakampi sa buhay, siyang naging katuwang ko. Kahit na magkalayo kami. Lagi siyang available tuwing nangangailangan ako ng makakausap. Ilang beses na niya akong inaaya noon na umuwi na lamang sa Siargao at bumalik sa dati naming buhay, pero kahit na ganon, hindi ko talaga alam kung bakit ayaw kong iwanan ang Maynila noon. Siguro'y dahil mas gusto kong makakita ng mas maraming tao. Mas malalaking gusali na mas maraming kainan at pasyalan. Nagustuhan ko na accessible ang maraming bagay doon kumpara sa Siargao. Kaya kahit na ilang beses pa akong alukin ni Emong na bumalik ay hindi ko yon ginawa. Mabuti na lamang dahil nang taong ding yon ay agad din naman po akong nakalipat ng company kung saan ay nakakilala ako ng mas tahimik at accommodating na workplace. Sa tulong ng dati kong TL, nakatangi-tanging tao na naging mabait sa akin ay mabilis akong natanggap sa bago kong kumpanya. Nagulat nga ako, Papadudot, dahil napakabait na mga tao sa nilipatan ko. May mga ganong lugar din naman pala na may healthy na environment. Doon ay nakahanap ako ng mga bagong kakilala at kaibigan, at isa na doon si Ate Maricar. Mabilis kaming naging close na dalawa at dahil sa kanya ay marami akong natutunan na kung saan ay mas napagbuti ko pa ang sarili ko, hindi lang mentally kundi physically. By the time ay nakahanap na rin ako ng sarili kong matitirhan dahil hindi na kami gaanong close noon ng pinsan ni Emong. Tuwang-tuwa ko noon dahil sa wakas, nahanap ko na rin ang mga tamang tao na nakapalibot sa akin. Yun din ang kinatuwa ng boyfriend kong si Emong nung nalaman niya ang malaking pagbabago sa buhay ko. Kumusta naman ang unang linggo mo sa trabaho? Masaya, excited. Sobrang babait na mga bago kong katrabaho. Isang linggo pa lang ako doon pero parang ang dami na naming pinagsamahan. Sabi sa'yo eh. Kung noon mo pa sana iniwan yung mga dati mong katrabaho na sobrang basura ang pag-uugali, edi sana hindi ka na naghirap pa sa pag-intindi sa mga walang kwentang taong yun. Oh, relax. Galit na galit. Siyempre, alam ko kung anong hirap yung pinagdaanan mo nitong nagdaang taon eh. Sino namang hindi maiinis dun? Naaawa nga ako sa'yo nung time na yun eh. Kaya lagi kong ipinapanalangin na sana matauan ka na para makauwi ka na rito. Wala ka nang dapat ipag-alala pa kasi hindi na mauulit yun. Isa pa, hindi tulad sa dati, may kinoconsider na akong best friend dito. Talaga? Sino naman? Babae ba? Baka mamaya lalaki na yan ha? Sira, babae ito. Si Ate Maricar. Maricar? Itong Maricar na to, sigurado ka ba talagang mapagkakatiwalaan mo siya? Oo naman. Siya yung unang naging close ko sa work simula nung lumipat ako. Ilang taon na ba siya? 30 na siya. Parang siya yata yung pinakamatanda sa amin eh. Pero alam mo, siya yung pinakamaraming energy sa aming lahat.
Nakakatuwa nga kasi hindi niya hinahayaan na may na-out of place sa office. Dapat lahat kasama, walang na-exclude. Nakakatuwa naman kung ganun. At least panatag na ang loob ko na may pinagkakatiwalaan ka na dyan sa bagong work mo. Kahit nakakapasok mo pa lang. Oo, kaya nga sobrang saya ko kasi nalipat na ako sa mas maayos na company. Hindi katulad sa dati na grabe sila mang mata ng tao. At bakit naman sa lahat, itong si Maricar ang nakaklose mo agad? Kasi probinsyana rin siya. Nakaka-relate kami sa isa't isa. Talaga? Taga saan ba siya? Sa Batangas, pero 10 years na siya nagtatrabaho dito sa Maynila. May pamilya na ba siya? Wala pa nga Nagtataka nga ako kung bakit kasi maganda naman siya. Mapustura, banidosa. Baka naman kasi masyado siyang maarte. Hindi naman. Sobrang approachable nga niya Actually, fan na fan ako ng wardrobe niya. Ang gaganda ng mga sinusuot niyang damit. Araw-araw akala mo nasa fashion show siya. Simula ngayon, siya na ang peg ko sa mga damit na isusuot ko. E di mas lalo pa kayo magkiklik kasi pareho kayo ng gusto. Oo, marami na nga ako natutunan agad sa kanya May app siyang shinare sa akin kung saan siya namimili ng mga murang damit. Tsaka alam mo, unang kita pa lang niya sa akin, alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Ano? Na ang ganda ko raw. Totoo naman talaga. Yan naman yung lagi kong sinasabi sa'yo. Na maganda ka. Kaso ikaw yung ayaw maniwala Teka, hindi pa ako tapos. Maganda raw ako, pero. May pero yun. Ha? Sabi niya, maganda ako, pero. Pero ano raw? Marami raw akong kailangang ayusin para mas gumanda yung itsura ko. Tulad naman ng ano? Katulad nitong ngipin ko. Pwede raw maayos to kapag nagpa-brace ako. Kailangan pa ba yun? Mas gusto ko nga yung sungki-sungki mong ngipin Mas malinis tignan kapag pantay ang mga ngipin. May kaibigan daw siyang dentista na pwede magbigay sa akin ng discount kapag nagpaayos ako ng ngipin sa kanya. Mahal magpalagay ng braces, di ba? May ipon naman ako Tsaka may discount naman ako. Basta doon ako sa kakilala niya magpapaayos ng ngipin. So magpapaayos ka ng ngipin? Oo, bakit naman hindi? Tsaka part yan ng hygiene. Okay, ikaw bahala. Katawan mo naman yan Hindi naman kita mapipigilan dyan, di ba? Kahit na sabihin kong yung panggastos mo sana para sa braces ibili mo na lang ng mas makabuluhang bagay. Oo, hindi mo ako mapipigilan. Sabi na Basta, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Ay teka, tatawag pa lang ngayon si Ate Maricar. Bukas na lang ulit tayo mag-usap, okay? Agad-agad? Hindi pa tayo nakakaisang oras May bukas pa naman May pagkukwentuhan lang kami ni ate. Sige na, bye-bye! Love you! Papadudot, sinunod ko ang mga payo sa akin ni Ate Maricar. Nagpalagay ako ng braces sa ngipin para umayos ito. Maliban doon, marami pa siyang sinasuggest sa akin na pwede kong ipaayos. Katulad na lamang sa balat ko na matagal ko ng issue kahit na sa huli kong trabaho. Kung gusto ko raw kuminis, kailangan kong magpagluta drip. Matagal daw kasi ang progress kapag whitening soap at whitening lotion lang ang ginagamit ko. Mas mabilis makita ang pagputi ko kapag diretsyo na agad sa dugo ko ang pampaputi. Nung una'y natakot ako dahil marami na akong nabalitaang masama tungkol sa gluta drip. Nag-research din ako ng tungkol dito at hindi raw ito advisable lalo na't hindi ito FDA approved. Pero sobrang galing kasing mag-explain ni Ate Maricar na kahit takot akong magpaturok ay napapayag niya akong magpagluta. Isa pa ay gusto ko na rin naman pong pumuti dahil yun talaga ang isa sa mga insecurity ko na matagal ko nang gustong masolusyonan. Medyo mahal ang magpagluta drip. Umaabot ito ng 10,000 kada 6 na session. Pero dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng makinis na balat ay pinaglaban ko ito kahit na concern na noon si Emong sa mga inilalabas kong pera para lamang mabago ko ang itsura ko. Kahit papaano ay naging masaya naman po ako noon nang unti-unti ko nang nakikita ang pagbabago sa katawan ko. Simula noong sinunod ko ang mga advice sa akin ni Ate Maricar, ay mas naging buo ang kumpiyansa ko sa sarili. Mas dumami ang kaibigan ko. At may mga ilan na ring nagsisimulang magparamdam sa akin. Kahit na alam nila
na may boyfriend na ako, Papa Dudut. Papa Dudut, kahit papaano ay nabawi ko naman ang mga nagastos ko sa pagpapaganda dahil sa sumunod na taon ay nagkaroon ng lockdown. Sa halip na magtrabaho on-site ay nag-work from home kami. Saktong nakalipat na ako that time sa apartment ni Ate Maricar, kung saan ay kasama rin namin doon ang iba pa naming katrabaho. Grateful ako dahil sa kabila ng lockdown ay naipagpatuloy namin ang trabaho namin. Ang apartment na ang naging opisina namin. Sa pamamagitan noon ay mas nakatipid kami dahil hindi na namin kailangang mag-commute papunta sa trabaho. Dahil hindi makalabas ay nabawasan ang mga gastusin namin katulad ng pamamasyal at pagbili ng kung ano-ano sa mga mall. Pero Papa Dudut, kahit naka-lockdown noon ay nagpatuloy ang pag-glow up na ginagawa ko. Nag-order kami noon online ng injectable gluta para masustain ko ang pagkinis ng balat ko. Kami na lang din ang nagtuturok noon na hindi ko ina-advise sa mga nakikinig ngayon, lalo na kapag walang medical supervision na marunong talagang gumawa nito. Ang isa kasi sa mga kasama ko sa apartment na nag-inject din noon ay nagkaroon ng infection dahil siya lang mismo ang nagturok ng gluta sa sarili niya. Mabuti na lang at hindi ko naranasan ang bagay na yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng lockdown ay parang bagong Alicia na ang nakita ng mga katrabaho ko. Wala nang Alicia na sunog ang balat, hindi marunong manamit, sungki ang ngipin at buhaghag ang buhok. Pagka-uwi ko noon sa Siargao pagkatapos ng restrictions dahil sa COVID ay nagulat sila sa bahay. Noong nakita nila ang bagong itsura ko, lalo na si Emong. Uy, grabe ka naman makatitig sa akin. Pasensya na. Naninibago lang ako. Ang tagal kasi nating hindi nagkita eh. Anong matagal? Magka-video call nga tayo kagabi. Siyempre, iba pa rin yung sa personal kaysa sa video lang. Grabe, ang laki na ng ipinagbago mo. Para kang galing sa ibang bansa. Talaga ba? Ano bang pinagbago ko? Sobrang puti mo na. Ang kinis ng balat mo. Sexy ka na noon pero mas sumexy ka pa ngayon. Sobrang yayamanin na itsura mo ah. Para kang artista. Thank you. Yan talaga yung goal ko eh. Ang magkaroon ng major glow up to the point na hindi na ako nakikilala ng mga tao rito. Parang bigla tuloy akong nahiya sa'yo. Bakit naman? Tignan mo nga itsura natin. Kapag pinagtabi tayo, para tayong kapit gatas. Ang cute nga eh. Pero alam mo, mas gusto ko pa rin yung dating ikaw. Paanong dating ako? Yung morena, simple at walang ere sa katawan. Wala na yung Alicia na yon. Kalimutan mo na yon. Ayaw mo nito? Artistahin na itsura ng girlfriend mo? Siyempre, gusto ko rin naman. Hindi ko lang sigurado kung kaya ko pa bang makasabay sa mga trip mo. Anong trip? Yan, yung mga ginagawa mo. Tignan mo nga, nakapayong ka pa habang naglalakad tayo dito sa labas. Nakapayong na nga, may hawak ka pang portable fan. Yang init kasi. Ayun na nga, ang gusto ko nga sanang gawin natin ngayon, tumambay sa tabing dagat eh. Ngayon? Tirik na tirik ang araw oh. Hindi kakayanin ng sunblock ko yung init ng araw ngayon. Nakakamiss lang din kasi yung mga dati nating ginagawa. Yung nagpapagalingan tayong mag-surf, yung nakaupo lang tayo sa tabing dagat, nagkikwentuhan. Pwede naman tayo magkwentuhan sa ibang lugar eh. Sa cafe, ganun, yung may aircon para hindi tayo pagpawisan. Eh yung mag-surf, ayaw mo na talaga? Emong, ang mahal ng ginastos ko para magkaroon ako ng ganitong kagandang balat. Tapos magsusurf lang ako. Para ano? Para umitim ulit. Bakit naman parang takot na takot ka ng umitim ngayon? Para tuloy kinakahiya mo na yung dati mong itsura. Hindi ko naman ikinahihiya pero syempre, gusto ko na talagang mag-move on mula sa dati kong itsura. Dahil? Dahil mas masaya na ako sa bagong ako.
Hindi ka ba masaya para sa akin? Siyempre, masaya ako na masaya ka. Lagi ko namang sinasabi na kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Susuportahan ko. Pero, may pero yung kasunod eh. Pero para kasing kasabay ng pagbabago mo, may nagbago na rin sa relasyon natin eh. Katulad naman ng ano. Katulad ng mga nabanggit ko kanina. Hindi na natin magawa yung mga dati nating ginagawa. Kasi nga ayaw mo nang mainitan. Ayaw mo nang lumusong sa dagat. Kailangan priority yung itsura mo kaysa magbanding. Okay lang naman sana yun, kaso para kasing hirap pa akong mag-adjust. Nabigla ako eh. Hayaan mo, masasanay ka rin. Tsaka yung mga dating gawin natin, pwede naman nating palitan ng bago eh. Mag-isip tayo ng bagong hobby na hindi masasayang yung mga pinaghirapan ko. Alam mo, Emong, hindi pwedeng lagi na lang tayong nakakapit sa nakaraan. Kailangan din nating mag-try ng bago para may growth tayo. Sa bagay, tama ka rin naman. Oo, may point talaga ako. Alam ko na kung anong magandang gawin. Ano? Tumahambay tayo sa cafe, libre ko. Dun sa favorite nating pinupuntahan? Hindi, may nakita akong bagong bukas dito na cafe, dun tayo. Hindi ko na bet yung lasa ng kapihan na pinupuntahan natin dati. Nag-iba na yung taste ko eh. Halika! Sure ako magugustuhan mo yung mga kape doon sa pupuntahan natin. Siguraduhin mo na mura lang dun ha. Ano ka ba? Ako nang bahala. Treat ko nga, di ba? Halika na! 3 araw lang akong nagbakasyon sa Siargao, Papa Dudut. At pagkatapos noon ay bumalik din kaagad ako sa Maynila. Nakahinga ko nang nakabalik na ako dahil mas komportable na talaga ako sa buhay doon. Sumasaya ang puso ko tuwing naririnig ko ang mga busina ng sasakyan at nakakakita ng matataas na building. Para kasing bumabalik ang kalayaan ko kapag naglalakad na ako sa kalakhan ng Maynila. Simula nung nagkaroon ako ng maayos na itsura, mas dumami ang kaibigan ko. Kung noon ay hirap akong mag-invite ng kasamang lumabas. Noong time na yon ay ako na mismo ang ini-invite ng mga tao. Lagi kaming lumalabas noon para tumambay sa mga coffee shop. Dahil sa mga bagong kaibigan ay natuto rin po akong mag-bar at i-enjoy ang nightlife. Marami akong nagagawa sa Maynila na hindi ko noon magawa sa Siargao. Kaya masaya ako na sa wakas. Ang pangarap ko lang noong buhay ay nagagawa ko na. Aaminin ko na noong mga panahong yon ay unti-unti ako nakalimot sa pinanggalingan ko. Mas naging busy ako sa buhay ko sa puntong hindi ko na noon nabibigyan ng atensyon ng mga taong iniwan ko sa Siargao. Maging ang late night calls namin ni Emong na karaniwan naming ginagawa ay hindi ko noon nilulook forward at palagi na lamang ako nagpapalusot na pagod ako o di kaya'y busy. Mas masaya ako sa piling ng mga kaibigan ko dahil sila ang mas nakakaintindi sa akin. Si Emong kasi para bang napag-iwanan na sa nakaraan. Hindi na niya masabayan ang mga gusto ko at ang mga pinagkakabalhan ko ay hindi niya gaanong suportado. Simula noon ay unti-unti na pong naging malamig ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti naman may oras ka ngayon para sa akin. Pasensya na. Masyado kasi akong busy nito mga nakaraang araw eh. Nakita ko nga yung mga stories mo sa Facebook. Lagi kang nasa labas. Hindi ko rin naman kasi mahindian yung mga kaibigan ko. Palagi silang may gustong puntahan. Parang hindi sila nauubusan ng energy. Kaya kapag nasa apartment na ako, ayun, lupay-pay na sa pagod. Parang mas lamang na yung mga kaibigan mong yun kesa sa akin ah. Alam ko rin naman kasing busy ka dyan. Kaya hindi na rin kita masyadong inaabala. Pero kung hindi ako mangungumusta, hindi ka na rin mangungumusta eh. Anong ibig mong sabihin? Lagi kaya kitang chinachat? Oo, kasi ako yung laging unang nagchat-chat sa'yo. Pero kung hindi ba ako magchat-chat sa'yo, naisip mo ba akong i-chat kahit isang beses lang? Pasensya na. Minsan kasi nawawala din sa isip ko yung mga bagay na yan. Gawa nga ng sobrang dami kong ginagawa rito. Ibig bang sabihin yan, nawawala na rin ako sa isip mo? Ano ba, Emong? Ang drama mo naman.
Wala ako sa mood ngayon makipagtalo. Pagod ako. Pagod ka. Alam ko naman eh. Kasi yan yung lagi mong sinasabi sa akin. Sorry, kailangan nang i-end yung call kasi pagod ka. Sorry, di tayo pwedeng mag-call ngayon kasi pagod ka. Tatawagan mo na lang ako bukas kasi pagod ka ngayon. Ako ba, Alicia? Ayaw mo ba akong tanungin kung pagod din ako? Ano to? Magpapaligsahan tayo kung sino mas pagod sa ating dalawa? Mas pagod ka. Oo, alam ko. Pagod ka kasi mas maayos na yung buhay mo dyan. Marami kang kaibigan, maganda ang trabaho mo, may pagkatao kang kailangang alagaan. Samantalang ako, nandito lang ako sa boring na islang to. Nag-aabang kung kailan mo ako maaalala. My gosh! Emong naman! Aware ka ba na sa coffee shop na ako nagtatrabaho ngayon? Hindi pa. Wala ka namang nabanggit eh. Bakit? Hindi ka na ba nagtuturo ng surfing? Hindi na. 3 linggo na rin. Ano nangyari? Naaksidente ako sa motor. Na-injury ako kaya hirap na ako magbalanse ngayon. Emong! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakahiya naman kung dadagdagan ko pa problema mo. Pagod ka nga, di ba? Tsaka nag-story ako noon habang nasa ospital ako. Nakailan din yun eh. Kaso masyado ka yatang busy kaya pati stories ng boyfriend mo, hindi mo ma-check. Hindi ko alam. Sorry. Kailan ka raw makakabalik? Hindi na ako makakabalik pa sa pagsasurf. Hindi na kaya ng katawan ko. Mahihirapan lang ako kapag pinilit ko. Baka nga ikalunod ko pa kapag nagpumilit ako eh. Baka naman makaya pa yan ng therapy. Magpapadala ako ng pampatherapy mo kung gusto Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng therapy. Ikaw yung kailangan ko, Alicia. Pasensya na. Sobrang dami lang talagang tumatakbo sa isip ko ngayon kaya hindi ako makapag-focus. Kapag ba inimbita ulit kita na bumalik na lang dito sa Siargao para samahan ako, magagawa mo ba yun? Alam mo naman kung gaano ko kagusto rito, di ba? Alam ko. Sinubukan ko lang itanong ulit para malaman ko kung ano yung totoong sagot na iniintay ko mula sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Magkaiba na tayo ng direksyon na tinatahak, Alicia. Habang tumatagal, lumalayo na tayo sa isa't isa. Siguro, habang maaga pa, mas magandang tapusin na natin to para hindi na tayo nag-iilahan. Nakikipag-break ka ba sa akin? Mas mahal mo ang Maynila eh. Anong laban ko dun? Emong! Salamat sa lahat. Ngayon, malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Papadudot nasaktan ako sa hindi naasahang pagtatapos ng relasyon namin ni Emong dahil matagal din ang pinagsamahan naming dalawa. Pero noong panahong yon ay naisip ko na baka tama nga ang naging pasya naming dalawa. Sa halip na patuloy naming saktan ang isa't isa. Maganda na rin siguro na palayain na lamang muna namin ang bawat isa para masubukan namin ang kanya-kanyang buhay na gusto naming maranasan. Nung naging single ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang gumastos ng gumastos kasama ang mga kaibigan ko. Kung saan kami nag-travel noon na para bang sinusulit namin ang ilang taon naming pagkukulong sa apartment dahil sa lockdown. Nasa rurok na ako noon ng buhay ko pero katulad ng kasabihan. Bilog ang mundo. Darating din ang araw ng mga nasa itaas ay bababa rin. Ganun na nga po ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Taong 2024 ay in-invite ako ni Ate Maricar na mag-invest sa isang real estate. Malaki daw ang kikitain noon kaya mabilis nila akong napapayag. Inilabas ko ang lahat ng ipon ko sa pag-aakalang mabilis ko rin po itong makukuha pabalik. Nung una may mga perang bumabalik naman sa akin. Hanggang sa isang araw, ang contact namin ay bigla na lamang nawala na parang bula. Saka ko lang na-realize na na-scam ako. Ang savings ko na matagal kong inipon ay napunta lamang sa mga kamay ng masasamang tao. Hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko, Papa Dudut. Bigla ring nalugi ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko at kinailangan nilang mag-lay off ng ilang empleyado. Isa ako sa mga natanggalan ng trabaho.
Para bang bigla na lamang akong pinagbagsakan ng langit at lupa noong time na yon. Kung kailan sobrang lugmok na ako. Ang mga kaibigan na nakasama ko sa ginhawa ay hindi ko na mahagilap. Hindi na nila ako sinasamahan noong naghirap ako. At dahil wala na akong ibang mapuntahan ay naisip kong umuwi na lamang muna ng Siargao. Doon ay masaya akong tinanggap muli ang pamilya ko kahit na may time na napabayaan ko na sila noon. Doon ko lang na-realize na masyado akong nagpabulag sa ideya ng kalayaan sa Maynila. Sa puntong hindi ko na nagawang i-appreciate ang ganda ng Siargao. Ang kapayapaang dala nito at katahimikang kaya nitong ibigay sa isang tao. Simula noon, nag-decide akong doon na ulit tumira. Bumalik ako sa pagtuturo ng surfing at wala na akong pake kung bumalik pa ang dati kong kulay. Muli rin kaming nagkausap ni Emong at nagkapatawaran. Ngayon ay nagsisimula ulit kami bilang magkaibigan habang sinubukan naming hilumin ang mga puso namin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang istorya ko sa inyo. Sana ay marami kayong natutunan sa kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Mga kabarangay, hindi lahat ng kasama mo sa kasiyahan ay kasama mo rin sa kahirapan. Minsan, ang mga taong iniwan mo ay sila pa rin ang handang tanggapin ka kahit nasaktan mo sila. Kaya naman huwag nating basta-bastang talikuran ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Lalo na yung mga napatunayan na ang pagmamahal nila. Hindi lang sa mga panahong masasaya kundi pati na rin sa mga panahong kailangan natin ng masasandalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.